May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nag-anunsyo na kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasunod dito agad inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na tiyaking hindi na makapagtatago pa ang dating kongresista sa iba't ibang bansa. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Si Ko ay pinaniniwalaang nasa Portugal at posibleng may hawak ng Portuguese passport. May warrant of arrest ngayon ang korte laban sa dating mambabatas dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Una nang ipinahayag ng Philippine National Police na bumuo sila ng tracker team para arestuhin si Ko at iba pang isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Samantala ayon kay Pangulong Marcos, inaantabayan na lamang ang formal na paglalabas ng arrest warrant laban kay Sara Diskaya na ngayon ay nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodiya na siya ng NBI at inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly at mga hakbang upang mabawi ang perang nawala mula sa mamamayan. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.